Isang technique na ginagamit namin sa aming salon business sa pagbubukas ng aming salon tuwing umaga ay ang allowance technique. At kung isa ka ngayong salon owner, isa kang baguhan o gusto mong magpalaki ng iyong salon at nahihirapan ka rin no, kung sino yung magdadala ng susi, sino yung magbubukas ng iyong salon, ang video ito ay para sa iyo. Kaya panoorin mo at tapusin mo. At sa mga hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur, isang salon owner na hindi marunong sa kahit na anong services. Pero meron na tayong 5 branches. Ang Zell Salon, pangmalakasang salon ng Mindanao, syempre. At ngayong gabi na to, meron akong ibabahagi sa inyong, isi-share sa inyong technique o diskarte namin na kahit na wala kami o kahit na walang manager, magbubukas o tuloy-tuloy yung open ng aming salon sa saktong oras, sa tamang oras, no? Naalala ko kasi, kwento ko na lang sa inyo, dati kasi, yung setup namin, nung nagsisimula kami ng salon, kami yung nagdadala ng susi. Ako or yung asawa ko. Basta kami lang yung magdadala ng susi sa aming salon. Pero habang tumatagal siya, nakakapagod. Nakakapagod talaga. Oo, no. Yung tipong gigising ka ng maaga, tapos pagdating naman ng kinagabihan, aantayin mo sila na magsara kasi dadalhin mo yung susi para ipadlock mo Ikaw yung maglalak at ikaw rin yung magbubukas kinabukasan, no? Yan yung pinaka problema namin dati na sino ba magdadala ng susi? Kung ibibigay naman namin sa aming hairstylist o sa mga nail technician o sa aming salon assistant, ayaw din nila. Oo, ayaw nila. Nag-aaway pa nga, no? Nung minsan, eto, kwento ko na lang din sa inyo. Nung minsan, pinagbigyan ko sila ng schedule, no? Ginawan ko ng solusyon yung problemang yun. Nagbigay ako ng schedule. Tuwing Monday, ganito yung magdadala, yung nail technician. Tuwing Tuesday naman, yung salon assistant. Tuwing Wednesday naman, yung hairstylist. At tuwing Friday at Saturday, kami na naman yung asawa ko. Okay, gumana ng 1 buwan. 2 buwan, pero nung tumagal, ayaw na nila. Ayaw na nila magdala ng susi. Nag-aaway na sila. Kasi, nakakapagod kaya aantayin mo yung magbubukas yung salon, tapos magko-close. Yung ibang technique ng ibang salon dito, meron silang hina-hide na maintenance. Maintenance na magdadala ng susi at maglilinis-linis sa salon. Pero dito sa amin, hindi ako kumuha ng maintenance. Kasi una, dagdag sa gastos yon at pangalawa, hindi naman ganun kalaki yung ipapasahod mo dyan, no? So, ayaw ko ng mga below minimum na sahuran nila kasi nakakatakot yun. Oo. Kaya nung nag-start yung Zell Salon, no? Nung nag-branch na kami ng pangalawa, noong 2023, kasi 2021 nag-start yung Zell Salon, pero noong 2022 hindi pa kami nakadagdag ng branch. So noong 2023, dalawa na yung salon namin. So medyo mahirap na talaga siya na kami pa yung magdadala ng susi. Kaya naglagay rin ako ng manager. No? Ginawan ko ng solusyon. Kumuha ako ng manager or UIC or in charge sa bawat branch para merong magdadala ng susi. Pero may problema pa din, no? May problema pa din. Kasi, no minsan, pagod din yung manager, no? Kinagabihan, matagal sila mag-out. Kasi, hairstylist, or nail technician, or cashier, di ba? So, matagal ang out nila. So, hindi sila makagising ng umaga. E yung pagbubukas pa naman ng salon namin is alas 8. No? So, 7:30 o 7:45 pa lang, dapat nandun. Dapat nandun ka na sa salon. Kasi, maglilinis ka pa magwawalis-walis. So, ito, yung isang technique ko dyan para masolusyonan ang ganyang matagal ng problema sa aming salon. So, ang tawag ko sa technique na to the allowance technique. Basta may pangalan, di ba? Etong technique na to, ito yung kukuha ako ng nail technician
or nung salon assistant or cashier or kahit na sino sa kanila. So, kukuha ako ng isa sa kanila sa bawat buwan, no? Ngayon, ang gagawin niya, unang-una, siya yung magdadala ng susi. Siya magdadala ng susi, siya yung magbubukas ng salon, at siya yung magwawalis. So, kadalasan, dito sa aming salon, yung salon assistant, siya yung may hawak ng susi. No? Maaga din siyang papasok, at dahil dyan, bibigyan ko siya ng additional 100 per day. Dati kasi, nung nag-start kami, magkano lang, 50 lang yata yun 50. So ngayon, 100 na. 100 na per day. No? Siya yung magdadala ng susi, magbubukas ng salon, at syempre, magwalis-walis din. Walis lang, konti lang naman yung walis Tapos mag-map kung merong madumi-dumi. So, yan yung mga sinishare ko sa inyo, yung technique ngayon para sa aming salon business. No? Kasi, pinaka-problema talaga natin. Basta ako, kung hindi nyo na-experience, hindi nyo na-experience, kung meron kayong maintenance dyan, maganda, no? Pag mayabang mo, may maintenance kayo, may tagalinis, tagaligpit, pero minimum ba sahod nila? Yun lang din masasabi ko. Kaya, ang ginawa ko dyan, kung magdadagdag pa ako ng additional na maintenance, tapos papasahurin ko ng minimum, kasi hindi pwedeng below minimum di ba? Minimum talaga. Ngayon, kukuha mo pa ng mga benefits, di ba? Siyempre, kailangan yon. So, ang ginawa ko na lang, dagdag allowance na lang sa mga salon assistant. So, dahil dyan sa technique ko niyan, na-solve yung problema ko na yon. Nung minsan nga, dati, nung nag-start pa yung Zell Salon, nag-aagawan pa yung mga salon assistant ko niyan dati, na sila yung magdadala ng susi. Ngayon nagtutulak-tulakan na rin kasi malaki na yung kita nila. Mga din yung mga yan pero dati nag-aagawan sila. Pero hanggang ngayon, yan pa din yung diskarte namin sa aming salon na merong salon assistant or nail technician na magdadala ng susi araw-araw at gabi-gabi. No? So, iba yung magko-close. Yung magko-close naman ng salon, kung sino yung pinaka-huling may client, siya yung magko-close. So, kailangan meron kang 2 or 4 na duplicate. So, kadalasan naman, sa mga padlock, meron naman talaga yung duplicate na mga 4. Isa dito sa nail technician na mag-closer or opener ba siya? Isa sa salon assistant, basta tao sa manager isa, tapos kami naman yung may hawak ng isang padlock. So, bakit ko nga ba ito isinishare sa inyo, no? Ibinabahagi sa inyo yung mga technique ko. Naniniwala kasi ako, no, na kailangan dumami ang mga mabubuting salon owner. Mabubuting negosyante kailangan dumami. Bakit gusto kong dumami, no? Marami din kasing mga abusadong salon owner. Hindi naman siya lahat, pero kung mayroong abusadong tao, mayroon ding abusadong salon owner. So, gusto ko rin makatulong sa mga nagsisimulang salon owner din kasi, alam nyo, dati, hirap na hirap akong makahanap ng diskarte o technique kung paano masolusyonan yung maliliit na problema na yan. Maliit lang yan, tingnan mo, magdadala lang ng susi. Pero, stress yan kung wala kang solusyon dyan, no? Ikaw magdadala, araw-araw, gabi-gabi. Ngayon, pag may lakad ka, may pupuntahan ka, di mo magawa. Di ba? Ang kalaban kasi natin dito, mga salon owner, no, yung kakulangan sa oras. Na kulang tayo sa oras. Kasi mga owner, ang dami niyang mga problema. Ang dami niyang stress sa buhay. Ang dami niyang mga iniisip. Tapos, gigising ka pa ng umaga, tapos magdadala ka ng susi. Tapos ikaw pa yung magbubukas at ikaw din yung magsasara. So, sinishare ko yan sa inyo para ma-experience nyo din yung mga pwede naman palang ganito nang hindi ganun kalaki yung expenses, no? Mahalaga kasi yung gastos na mabantayan natin, makita natin. Kaya ang mga tekniko dyan, kung alin yung mga pinaka-efficient, kung ano yung mga pinaka-gumaganang, hindi naman gumagastos ng malaki, ng malakas, ng sagaran, yan yung mga ginagawa ko, no, para makatipid-tipid.
Dahil naniniwala kasi ako na ang responsibilidad mo bilang owner, bilang entrepreneur, bilang may-ari ng salon na mapalaki ang salon business. Kaya mahalaga na yung mga kita na yan, yung mga pera dyan, hindi tumatagas, di ba? Makuha mo, di ba? Hindi siya mawala bigla. Oh. So, napakamahalaga na yung maliliit na kitaan, mabulsa natin, maipon natin, di ba? Ang dami-dami nating mga bayarin eh. At alam ko na napaka problema ng salon business, napakasakit sa ulo talaga, no? Mahina yung benta, lalo ngayong January. Oh, mahina yung benta, ang daming stress, ang daming problema, mga tauhan, mga bayarin, mga utang natin. Pero, eto lang masasabi ko lagi, no? Kung ano man yung problema ang pinagdaanan mo ngayon, solusyonan mo. No? Kasi sa bawat problema, may solusyon yan. Pero kung wala na yung solusyon, hindi mo hawak, hayaan mo na. Hindi mo hawak yung solusyon eh. Hindi mo kayang solusyonan. No? Hanap ka ng ibang magsusolusyon dyan. At wag nating kalimutan, lagi nating hanapin yung positive side ng buhay. Lumayas yung tao mo ngayon, umalis, ninakawan ka, nag-CA, nag-cash advance, nagpadala ka ng pamasahe, hindi naman pumunta. Tingnan mo ang positive side yan. Kailangan mong mas galingan pa yung sistema na hindi ka maaabuso, no? Hindi ka manakawan, hindi biglang lalayas yung tao mo, di ba? Kailangan mo yan. At kung seryoso kang salon owner, na pinoproblema mo rin yung mga ganyang nakawan, yung mga problema sa mga cash advance, na padala ka ng pamasahe, tapos yung tauhan mong nandyan na sa salon, biglang lumipat sa kabila. Tapos andun na sa katapat mo, di ba? Meron akong grupo, ginawang grupo. Salon Business Owners PH, pasok ka dyan. Kung gusto nyong matuto sa pag-handle ng salon business, pagpapatakbo, pagpapalaki, no? At pag-ayos ng mga tauhan natin, paano masolusyonan, tulungan tayo dyan. Comment ka dyan, mag-share ka dyan yung kwento, or meron kang problema, marami tayo dyan tutulong. Tulong-tulong tayo mga salon owner. Dahil naniniwala rin ako na pag tayo ay magkaisa, maging magkakampi tayo, magtulungan tayo, mawawala yung mga problema natin sa mga tauhan na lagay ko mga 50% problema natin yan. Bye-bye! Stay positive at think positive at piliin yung mga positibong bagay na sa buhay man o sa negosyo. Bye-bye! Ako si Jeff Cinco. Follow nyo rin.